Tara, himay-himayin natin ang isang napakakomplikadong issue pero gamit ang mga datos sa likod ng mga headlines na nababasa natin. Alam nyo, may isang bagong survey na lumabas at ipinapakita nito ang isang malalim na pagkakahati-hati talaga ang pananaw ng mga Pinoy sa dalawang pinakamataas nating leader. So ano nga ba talaga ang sinasabi ng mga numerong to tungkol sa tunay na pulso ng bayan? Ating alamin. So eto na nga, ang pinaka-main story sa politika nitong patapos na ang taon ay itong parang papalayo ng papalayo na landas ng sentimento ng publiko para sa Pangulo at Vice-Presidente. Para bang, talagang magkaibang direksyon na ang tinatahak nila sa mata ng tao. Okay, so simulan na natin. Unang-una, tingnan muna natin yung pangkalahatang pambansang numero para lang magka-ideya tayo kung gaano ba talaga kalawak itong sinasabi nating pagkakahati. Ayan, so sa buong bansa, kitang-kita nyo naman, di ba? Sobrang laki ng pagkakaiba. Kay Pangulong Marcos, mas marami pa yung hindi nagtitiwala, 45%, kumpara sa 34% na nagtitiwala. Pero sa kabilang banda naman, si Vice Presidente Duterte, ayon, hawak pa rin niya yung tiwala ng nakararami, malayo, 56%. At dito, grabe, mas lalo pang lumilinaw yung agwat. Kasi pag tiningnan natin yung net trust score, which is yung trust minus distrust, yung sa Pangulo, bagsak sa -11. Samantala si Vice Presidente, komportable sa +35. Ang laki-aki talaga ng diferensya niyan. At hindi lang sa trust ha, ganito rin yung kwento pagdating sa performance approval. Isipin nyo, halos kalahati ng bansa, 48%, hindi sang-ayon sa performance ng Pangulo. Kaya ayon, bagsak din ang net rating niya. Samantala yung sa Vice Presidente, nananatiling mataas. So, ang tanong ngayon, saan kaya sa Pilipinas pinakamatindi itong pagkakahati? Kasi pinapakita ng datos, wow, malinaw na malinaw talaga yung pagkakaiba. Depende sa kung saang rayon ka. Okay, unahin natin ang Mindanao. Dito, grabe, tuluyan talagang bumagsak ang net trust rating ng Pangulo. Imagine, umabot sa nakakagulat na -73%. -73. Pero, ito ang kabaligtaran. Para kay Vice Presidente Duterte, sa parehong-parehong rehiyon, isa itong matibay na baluarte ng suporta, halos perpekto, di ba? +95 ang net trust rating niya. Wow! So itong table na to, dito natin makikita talaga ang buong kwento. Yung lakas ng Pangulo, nasaan? Nakasentro sa Balance Luzon. Yun yung mga lugar sa Luzon sa labas ng Metro Manila. Ayun o, may +27 siya dyan. Pero pagdating sa Visayas at lalo na sa Mindanao, kitang-kita kung sino ang nangingibabaw. Ang Vice Presidente may dambuhalang +95. Okay, so malino na sa geograpya. Pero paano naman pag tiningnan natin yung iba't ibang antas ng kabuhayan sa lipunan? Makikita rin kaya natin yung ganitong pagkakahati? Tingnan natin. At ayun na nga, sinasabi ng survey na yung estado masabuhay, malaking-malaking salik pala yan sa sentimentong politikal, lalo na para sa mga kababayan nating pinaka-nangangailangan. Pansinin nyo itong trend ha, habang bumababa tayo mula sa Class ABC, papuntang Class D, tapos Class E, paunti ng paunti yung tiwala at approval sa Pangulo. Sa Class E, bagsak na sa 22% na lang yung suporta para sa kanya. Dito naman, sa Class E, pinakamalakas ang suporta para sa Vice Presidente, umaabot sa 61%. Ang laki ng agwat. So yun na nga, malinaw na malinaw ang konklusyon, di ba? Habang nasa mas mababang socio-economic class, mas lalong lumalaki ang agwat ng suporta sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas na pinuno. Okay, so nakita na natin ang what at where. Ngayon, punta tayo sa pinakamalaking tanong sa lahat. Bakit? Bakit nga ba nangyayari ito? Well, mukhang isang manakig sagot dyan ay ito. Yung mga isyong direktang tumatama sa bulsa natin. Top of mind, kumbaga. At numero 1 dyan, ano pa nga ba? Inflasyon. Yan ang pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ngayon. At dito mismo, pinakamahina ang performance ng administrasyon. Imagine, 16% lang ang approval rating nila sa paghawak ng pinakaimportanteng issue para sa mga tao. 16%.
At hindi lang ekonomiya ha, kasabay niyan yung mga issues sa pamamahala tulad ng malaking iskandalo sa flood control. Yan din ay naging isang napakalaking dahilan ng pagbaba ng tiwala, lalo na raw dyan sa Metro Manila. Alam nyo, itong malaking agwat na nakikita natin, hindi naman to parang kabuti na bigla na lang sumulpot, di ba? Isa itong trend, isang kwento na unti-unting nabuo sa pagdaan ng mga buwan nitong taon. Okay, tingnan natin itong timeline. Pansinin nyo pagdating ng Setyembre, dyan nangyari yung tinatawag nilang September Tumble para sa Pangulo. Isang biglaang pagbagsak ng 90 puntos sa rating niya. At anong kasabay niyan? Yun yung pagsiklab ng mga investigasyon sa korupsyon. Ang interesting dito, sa lahat ng yan, yung mga numero naman ng Vice Presidente halos hindi gumalaw, napaka-stable. So ito ang iiwan nating tanong. Dahil sa ganito kalalim na polarisasyon at sa dalawang leader na parang magkaiba na talaga ang landas na tinatahak sa mata ng publiko, saan nga ba patungo ang ating bansa? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating hinaharap?